Hinayaan ko na si Dominic na kausapin niya ang babaeng dumukot sa anak namin. Masyado na akong emosyonal at hindi ko talaga matanggap na hindi maibabalik sa amin ang anak ko sa lalong madaling panahon. Oras na may mangyaring masama sa anak ko, papatayin kita, Michelle. Tandaan mo iyan. Halos pasigaw naman na wika ni Dominic sa babaeng nasa kabilang linya. Pulang-pula na ang mukha nito dahil sa matinding galit. Niyakap na lang ako ni Mama Ashley para damayan sa kung anuman ang pinagdadaanan ko ngayon. Anak, huwag kang mag-alala, walang masamang mangyayari sa kanila. Maibabalik din sa atin ang mga bata, magtiwala ka lang, wika ni Mama Ashley sa akin. Patuloy lang ako sa pagluha. Hindi ko talaga kayang tangapin na baka tuluyan ng mawalay sa akin ang mga bata. Ma, ano po ba ang kasalanan ko, bakit kailangan kong pagdaanan ito? Bakit hindi na matapos-tapos ang problema ko? Galit po ba sa akin Diyos para bigyan niya ako ng ganito kasakit na pagsubok? Umiiyak kong bigkas. Kaagad namang umiling si Mama Ashley. Siya na din ang nagpunas ng luha sa aking mga mata habang masuyo ako nitong tinitigan. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Mabait na bata ka at hindi galit sa iyo ang Diyos. Nagkataon lang na maraming nagkalat na masasamang loob sa paligid at isa kayo sa naging biktima. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Babalik din sa dati ang lahat at malalagpasan niyo din ito, sagot nito sa akin. Patuloy pa rin ako sa paghikbi habang napapatingin kay Dominic na kausap niya pa rin sa cellphone si Michelle. Nakikipagnegosasyon siguro ito. Halos magsalubong na ang kilay nito dahil sa galit. Tatayo na sana ako mula sa aking pagkakaupo nang maramdaman ko ang mainit na likido na biglang umagos sa legs ko pababa. Saglit akong natigilan at napatingin kay Mama Ashley na noon ay nakatitig na sa legs ko at kita ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Anak, buntis ka ba? Tanong nito. Kaagad naman akong namutla at yumuko pa ako para tingnan kung ano ang mainit na likido na iyon at kaagad akong nakaramdam ng takot nang mapansin ko na kulay pula iyon. Galing iyon sa aking puwerta at direktang umaagos sa aking legs pababa. Nanghihina akong napaupo kasabay ng pagdilim ng buong paligid. Ang nag-aalalang boses ni Mama Ashley ang huli kong narinig bago ako nawala sa ulirat. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, kulay puting kisami ang unang sumilay sa akin. Nagpalingalinga pa ako sa paligid kasabay ng paghawak ng kung sino sa kamay ko. Sweetheart! Kumusta ang pakiramdam mo? Boses ni Dominic iyon, kaya kaagad akong napatitig sa kanya. Muling nanumbalik sa alaala ko ang mga nangyari, kaya kaagad akong napahigpit ng hawak sa kamay ni Dominic. Pinaghalong takot at pag-aalala ang nararamdaman ko ngayon. Dom, ano ang nangyari? Nasaan ako? Kumusta ang mga anak natin? Kaagad na tanong ko sa kanya. Kita ko ang pagiging seryoso ng mga mata nito habang nakatitig sa akin, kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ko. Hindi ko naman maiwasan na muling maluha. Huwag ka na masyadong magpaka-stress, sweetheart. Baka lalong makasama sa iyo ang lahat. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan para mahanap natin ang mga anak natin. Kailangan mo din magpalakas dahil may buhay sa iyong sinapupunan na kailangan ng iyong pag-aalaga at pag-ingat. Wika nito kasabay ng pamumula ng kanyang mga mata. Nagulat naman ako. Napabitaw pa nga ako mula sa pagkakahawak sa kanya at wala sa sariling nahaplos ko ang impis ko pang tiyan. Buntis ako. Totoo ba iyan? Magkakaanak na ulit tayo. Sagot ko kasabay ng sunod-sunod na pagpak ng luha sa aking mga mata. Nakangiting tumango naman si Dominic na siyang labis kong ikinabigla. Ni hindi ko man lang naramdaman ang muli kong pagdadalang tao. Nagkataon pa talaga na nahaharap kami sa ganito kalaking suliranin at muntik na siyang nawala sa akin nang hindi ko man lang namamalayan. Yes, dinugo ka na kanina at nagbilin ang doktor mo na mag-ingat ka palagi. Mahina ang kapit ng bata sa iyong sinapupunan, kaya iwasan mo munang magpaka-stress, sweetheart. Alam kong mahirap sa iyo ang nangyari sa kambal pero isipin mo din ang kapakanan mo at ang anak natin na nasa sinapupunan mo. Magtiwala ka sa akin. Mahahanap natin sila sa lalong madaling panahon, sagot nito sa akin, kasabay ng pagpahid niya sa luha ko na unti-unti na namang nag-uunahan sa pagpatak mula sa aking mga mata. Isang blessing ang muling dumating sa kabila ng masalimuot na nangyari sa aming buhay. Mabait pa rin pala talaga ang Diyos sa amin. Sa kabila ng lahat ng problema, may isang regalo pa rin siya na ipinagkaloob sa amin na kailangan ko talagang ingatan at bigyan ng pagpapahalaga. Nagkasundo kami ni Michelle na magkikita bukas ng 10:00 ng umaga.
Huwag kang mag-alala, sinigurado niya sa akin na ligtas ang kambal kapalit ng 100 million pesos na ransom na hinihingi niya, muling wika ni Dominic. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig. 100 million? Nababaliw na ba ang babaeng iyon? Ganyan na ba talaga siya kadesperada para humingi ng ganyan kalaking halaga? Galit kong bigkas. Kaagad naman pinisil ni Dominic ang paladkot saka ito nagsalita. Walang halaga sa akin ang 100 million kung ang kapalit naman nito ay ang kaligtasan ng mga anak natin. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat, Rex, ibabalik ko ang mga bata sa piling mo sa lalong madaling panahon. Sagot nito. Lalo naman akong naluha. Hindi ko ito inaasahan mula sa isang Dominic de la Fuente pero isa lang ang masasabi ko, napakahuwaran niyang ama para sa mga anak namin. Hindi talaga ako nagsisisi na muling bumalik sa piling niya. Dahil maselan ang pagbubuntis ko, wala akong choice kundi ang pumayag na may confine muna dito sa hospital. Kailangang obserbahan ng doktor ang kalagayan ko, kaya kahit na sobra akong nag-alala sa kalagayan ng kambal, wala akong choice kundi pilit na libangin ang sarili ko. Kailangan kong umiwas sa mga bagay na makakaapekto sa pagbubuntis ko. Malaki naman ang tiwala ko sa pangako ni Dominic sa akin na ibabalik niya sa akin ang kambal sa lalong madaling panahon. Si Mama Ashley ang nakatokang magbantay sa akin dito sa hospital. Proon at parito naman si Denise. Hindi kasi pwedeng bantayan niya ako buong oras dahil kailangan din siya ni Mommy Alice, ang bayanan ko. Hindi din pwede si Dominic dahil inaasikaso nito ang pagkikita nilang dalawa ni Michelle bukas. Nakaalalay naman sa kanya si Papa Ryder kaya kahit papaano, nabawasan ng kaunti ang pag-aalala na nararamdaman ko. Tiwala ako na mapagtatagumpayan nilang mabawi ang kambal bukas. Umaasa ako na ligtas na maibabalik sa amin ang kambal na walang kahit na anong galos sa katawan. Naging maayos naman ng panganganak ni Francine. Katulad naming lahat, sobrang nag-alala din silang dalawa ni Kuya Charles noong nalaman nila ang pagkakakidnap sa mga bata. Nag-alok pa sila ng tulong financial pero kaagad naman iyong tinangihan ni Dominic. Kaya niya naman daw mag-produce ng 100 million sa loob lang ng 24 hours. Matulog ka muna, anak. Medyo late na at bili ng doktor na bawal kang magpuyat, wika ni Mama Ashley. Nag-request kami ng isa pang bed para makatulog din ito habang binabantayan ako. Kasama din namin ang isa sa mga kasambahay, kaya hindi naman ito nahihirapan na bantayan ako dahil may mautos-utusan naman kami. Thank you, Maha. Siguro, kung wala kayo, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Baka nabaliw na ako sa dahil sa problemang ito sagot ko naman. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa kasabay ng pagtapik niya sa balikat ko. Nandito lang kami para alalayan ka, anak. Huwag kang mag-alala, may hanganan din ang lahat ng problema, sagot nito na kaagad ko namang ikinangiti. Kahit papaano, nagiging payapa ang buong gabi ko at nakatulog din naman ako kaagad pagkatapos namin magdasal ni Mama Ashley. Sa unahang pagkakataon sa buhay ko, nagawa kong magdasal na mataimtim at laking tulong iyon sa akin para gumaan ang pakiramdam ko. Eksakto 7:00 ng umaga nang magising ako kinabukasan. Sa pagmulat ng aking mga mata, presensya ni Dominic ang una kong nasilayan. Hawak nito ang aking kamay habang nakatitig sa akin. Good morning, sweetheart, bati pa nito sa akin nang mapansin niya na gising na ako. Naramdaman ko pa ang paghalik nito sa aking noo kaya naman kaagad na gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ko. Dom! Nandito ka? Anong oras ka dumating? Tanong ko kanya sabay sulyap sa relo na nakasabit sa wall. Ang akala ko talaga hindi na ito dadaan sa akin bago pumunta sa lugar kung saan sila magkikita ni Michelle para iabot ang ransom kapalit ng kambal. Pero nagkamali ako. Nagawa niya pa ring dumaan dito sa hospital para siguro check ang kalagayan ko. Kakarating ko lang. Gusto ko lang masiguro na ayos ka lang dito sa hospital. Nakausap ko nga pala ang doktor mo kanina at sinabi niya sa akin na pwede ka na daw lumabas ngayong araw. Basta inumin mo lang palagi ang mga vitamins na nireseta sa iyo at kaagad kang bumalik dito sa hospital kapag may nararamdaman kang kakaiba sa sarili mo, sagot nito. Muli akong napangiti. Natutuwa ako sa balita niya ngayong araw. Ang kambal na lang talaga ang kulang para tuluyan ng mawala ang lahat ng mga alalahanin ko. Kahit papaano, masaya ako sa isiping maayos na ang kalagayan ng sanggol na nasa sinapupunan ko.
Ang pagpayag ng doktor na makauwi ako ng bahay ngayong araw ay isang patunay na nasa maayos na ang lahat. Sila Denise na ang bahalang mag-asikaso ng mga kailangan para sa pag-discharge mo. Gustuhin ko man na personal kong asikasuhin ang lahat pero hindi talaga pwede. Baka gahulin ako sa oras sweetheart. Susunduin ko na ang kambal. Kukunin ko na sila mula sa mga kamay ni Michelle. Muling bigkas nito. Kaagad naman akong napahawak sa kanyang kamay. Mag-ingat ka ha. Nag-aalala pa rin ako. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Michelle, pero sana huwag mong hayaan na masaktan ka Dom. Bumalik ka sa akin na ligtas kasama ng mga bata, sagot ko naman. Kaagad naman gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito sabay tango. Promise walang mangyayaring masama sa amin ng mga bata at babalik ako sa piling mo ng ligtas, sagot nito at banayad akong hinalikan sa labi bago ito tuluyang nagpaalam sa akin. Nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa nakalabas siya sa pintuan ng private room ko dito sa hospital. Umusal pa ako ng taimtim na dasal at humiling sa Diyos na sana gabayan niya si Dominic at ang mga anak namin sa lahat ng oras. Pagkaalis ni Dominic siyang dating naman ni Denise para asikasuhin ang paglabas ko ng hospital. Nag-aalala man sa mga posibleng mangyari sa paghaharap ni Dominic at Michelle, wala akong choice, kundi ang manalig na sana walang mangyaring masama, sana ligtas na makabalik sa piling ko ang mag-ama ko. Sana, ito na ang huling araw na mag-alala ako ng sobra. Eksakto 10:00 ng umaga ako nakalabas ng hospital. Kasabay na pag-alis namin ng hospital ay ang kaba naman na nararamdaman ko. Sa mga sandaling ito alam kong posibleng nakikipagnegosasyon na si Dominic kay Michelle. Sana nga magiging maayos ang lahat at walang masaktan. Hawak-hawak ko na din ang aking cellphone at inaantabayan ko ang tawag ni Dominic sa akin. Hindi talaga ako mapalagay hangat wala akong nakuhang kahit na anong balita mula sa kanya. Hindi titigil ang pag-aalala na nararamdaman ko hangat wala akong maging balita sa mag-ama ko. Ma, tumawag na po ba si Papa? Hindi ko maiwasang tanong kay Mama Ashley. Katabi ko siya dito sa likurang bahagi ng kotse. Napapagitnaan nila akong dalawa ni Denise. Tumawag siya kanina noong papunta silang dalawa ni Dominic sa lugar kung saan ihahatid ang pera. Pagkatapos noon, wala na akong naging balita, sagot nito. Halata ang kaba sa mukha ni Mama habang sinasabi ang katagang iyon. Sabagay, sino ba ang hindi kakabahan gayong alam mong nasa panganib ang mahal mo? Maraming pusbileng hindi inaasahan na mangyari sa pagitan ni Michelle at Dominic. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyaring masama sa kanila. Malas lang ni Michelle ngayong araw. Tiyak na hindi siya magtatagumpay sa kung anumang balak niya ngayong araw. Masyado niyang minaliit ang kakayahan ni Kuya Dominic, sabat naman ni Denise. Puno ng pagtataka na napabaling ang tingin ko sa kanya. May laman ang sinabi niya kaya alam kong may gusto itong tumbukin. Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Kaagad namang napangiti si Denise. Bago pumunta sila kuya at tito sa lugar na iyon, may mga nauna ng tauhan si Kuya Dom na nakamasid sa lugar. Hinihintay lang nila ang go signal ni kuya bago nila pasukin ang lugar, sagot ni Denise. Nagulat naman ako. Ni sa hinagap hindi ko naisip na marami nga palang tauhan si Dominic na posibleng poproteka sa kanya. Sana nga magtagumpay sila na mabawi ang kamahal para hindi na ako mag-alala ng ganito. Pagdating ng bahay diretso na ako ng kwarto. Kailangan kong pilitin na i-relax ang sarili ko. Kaunting pagkakamali ko lang buhay ng batang nasa sinapupunan ko ang magiging kapalit. Hindi ako dapat magpaapekto sa nararamdaman ko. Ayaw ko nang magkamali. Ayaw kong may masamang mangyari sa batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko na nga namalayan na nakaidilip na pala ako. Muli akong nagising sa mahinang yugyug sa balikat ko. Nang imulat ko ang aking mga mata mukha ni Mama Ashley ang kaagad na sumalubong sa akin. Ma! Bigkas ko. Umiti naman ito bago ako seryosong tinitigan. Pasensya ka na kung ginising kita anak. Hapon na at hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Mama Ashley nang bigla akong sumabat. Biglang pumasok sa isipan ko si Dominic. Hapon na at nasaan na ang mag-ama ko? Ma! Si Dominic po. Ang mga anak ko. Nakauwi na ba sila? Tanong ko. Hindi ko pa maiwasan na mapatitig sa mga mata ni Mama Ashley at bigla akong nakaramdam ng kaba nang mapansin ko kung gaano ito ka, seryoso.
Namamaga din ang kanyang mga mata kaya kaaga na binalot ng takot ang puso ko. Anak. Iyan dahilan kung bakit kita ginisinad. Nandito na ang papa mo sa bahay, si Dominic naman, naputol ang sasabihin ni mama nang biglang bumakas nagpintuan ng kwarto. Iniluwa doon ang si Papa Ryder pati na din ang anak kong si Brian Adam. Hindi ko mapigilang ang pagtulo ng luha sa aking mga mata at kaagad na akong napabangon sa kama. Para salubungin ng yakap ang anak ko. Brian, baby. Salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa iyo, umiiyak kong bigkas. Patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata habang yakap-yakap ko ang aking anak. Sobrang na-miss ko silang dalawa. Bigla akong napakala sa pagkakayakap kay Brian Adam nang maalala ko ang kakambal niya. Yes, si Brianna. Ang kapatid niyang si Brianna? Bakit wala siya? Bakit hindi nila kasama? Sa isiping iyon kaagad akong napatingin kay Papa Ryder. Biglang ragasa ang kaba ng puso ko nang mapansin ko na seryoso ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Panasaan si Baby Brianna? Bakit hindi magkasama ang kambal? Tanong ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa buong paligid, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kaba, lalo na nang mapansin ko na nag-uumpisa ng pumatak ang luha sa mga mata ni Mama Ashley. Pa, bakit ayaw niyo akong sagutin? Nasaan si Brianna Luis? Nasaan ang anak ko? Lumuluha ko ng tanong. Sa mga reaksyon nila ngayon alam kong may hindi magandang nangyari. Huwag kang magugulat anak, wala si Baby Brianna. Hindi na natapos pa ni Papa ang sasabihin niya nang kaagad akong sumabat. Anong wala na? Nasaan na si Brianna pa? Bakit hindi niyo siya kasama? Bakit hindi magkasama ang dalawang bata? Umiiyak kong bigkas. Hindi ko pa man naririnig ang sagot ni Papa Ryder pero para na akong sinasakal sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Sa narinig kong salita mula kay Papa Ryder wala sa sariling naglakad ako papuntang pintuan ng kwarto. Umaasa akong nasa labas lang si Brianna, kasama ng Daddy Dominic niya. Hindi pwedeng wala siya. Hindi pwedeng hindi siya kasama ng kambal niyang si Brian Adam. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Trixie anak. Wala si Dominic. Nasa hospital siya samantalang hindi namin ma-recover ang katawan ni Baby Brianna, salita na binigkas ni Daddy na kaagad na nagpahinto sa aking paghakbang. Parang biglang namanhid ang buo kong katawan dahil sa narinig ko mula sa kanya. Hindi kayang tangapin ng kalooban ko ang balitang ito. Hindi kayang tangapin ng isipan ko ang hindi inaasahang balita. Sa kagustuhan na masagip ni Dominic si Baby Brian, isinugal niya ang sarili niyang kaligtasan para mabawi niya mula sa mga kamay ng mga kidnappers. Hindi sumunod sa usapan si Michelle, kaya nagkagulo, wika ni Daddy na nagpakuyom ng kamao ko. Traitor talaga ang Michelle na iyon. Humanda siya sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Nagtagumpay naman si Dominic na iligtas si Brian pero hindi na namin nagawa pang iligtas si Baby Brianna. Gumuho ang warehouse na ginawang kuta ng mga kidnappers at si Brian lang ang nagawa naming iligtas. Patawarin mo ako anak. Hindi ko nagawang isecure si Brianna, wika ni Papa Ryder. Hindi ko na mapipigilan pa ang mapaghagulhol ng iyak. Sa isang iglap biglang nawala sa akin si Baby Brianna dahil sa walang kwentang babae. Sa isang iglap, posibleng habang buhay ko nang hindi makikita ang isa kong anak. Si Dominic po pa. Kumusta siya? Kumusta ang kalagayan niya? Tanong ko sa kabila ng pagluha. Hindi ko alam kung kaya ko bang tangapin ito. Hindi ko alam kung hanggang saan ang tatag ng kalooban ko para harapin ang problemang ito. Akala ko magiging masaya na ako. Akala ko magiging buo na ang pamilya namin. Pero bakit ganito? Bakit hinayaan ng kapalaran na mangyari ito sa pamilya ko? Anak ko. Sa pinakamamahal kong si Brianna Luis. Huwag kang mag-alala kay Dominic. Ligtas na siya. Kailangan niya lang magpagaling at sumailalim sa operasyon, sagot ni Papa Roger. Anong nangyari sa kanya pa? Bakit nasaktan si Dominic? Tanong ko. Sinalo niya ang bala para sa bata. Isinugal niya ang sarili niyang kaligtasan, maligtas lang si Baby Brian. Tinamaan siya sa kabilang braso at nagdaganan ang hita niya ng gumuhong dibre ng warehouse. After mahuli ng mga pulis si Michelle, pinilit ni Dominic na muling balikan si Brianna sa loob ng warehouse pero hindi na siya nagtagumapay. Ang bilis ng mga pangyayari.
Gumuho ang warehouse dahil sa mga bomba na itinanim nila Michelle sa paligid. Balak pala talaga ng babaeng iyon na tuluyan ang mga bata pagkatapos mapasakamay ang pera sa kanilang grupo, sagot ni Papa. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Hindi ko ma-imagine ang nakakawang kondisyon ng katawan ngayon ng anak ko. Ibig niyo po bang sabihin, posibleng na-trap sa loob ng gumuhong warehouse ang katawan ni Baby Brianna? Paano pong nangyari ito pa? Bakit kailangang may magsakripisyong buhay sa pamilya natin? Bakit si Brianna pa? Bakit umiiyak kong sambit? Kung alam ko lang na mangyari ito, hindi ko na sana ipinagkatiwala ang kambal sa yaya nila. Hindi sana nangyari ito kung hindi ako naging pabayang ina. Patuloy ang ginagawang paghukay ng mga alagad ng batas sa gumuhong warehouse. May mga private na individual na din akong binayaran para tumulong. Huwag kang mag-alala anak, gagawin ko ang lahat para makuha ang katawan ng apo ko sa mga debris na iyon. Hindi ako susuko hangat hindi matagpuan ang katawan ni Brianna. Regarding naman sa mga yaya nila, may inutusan na akong mga tao para hanapin sila. Ipaparamdam ko sa kanila at sakit na nararamdaman natin ngayon. Igaganti ko ang apo ko. Naluluhang wika ni Papa Ryder. Lalo akong napahagulhol ng iyak habang dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Pa, hindi ko alam. Ang sakit po. Sobrang sakit. Umiiyak kong bigkas at kaagad na napayakap dito. I know. Kung masakit sa amin ang mga nangyari, alam kong dobleng sakit ito para sa iyo anak. Umiyak ka lang. Ilabas mo ang sama ng loob na nararamdaman mo. Everything will be okay. Gagawa ako ng paraan para makaganti sa taong may gawa ng lahat ng ito. Buhay ang nawala kaya buhay din ang magiging kabayaran ng lahat ng ito, narinig kong sambit ni Papa Ryder. Ramdam ko ang gigil sa boses nito pero hindi man lang nakatulong iyon sa sobrang bigat ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Ibinuhos ko ang luha ko sa balikat ni Papa Ryder. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa nakaramdam ako ng pagod. Mabilis naman akong inalalayan nila mama at papa papuntang kama at maingat na iniupo. Gusto ko pong makita si Dominic ma. Pa, dalhin niyo po ako sa kanya. Paos kong sambit. Namamaos na ako sa kakaiyak at kapag patulog akong maging ganito, mawawalan talaga ako ng boses. Magpahinga ka muna. Huwag mong kalimutan na may buhay sa sinapupunan mo anak. Kami na muna ang bahala kay Dominic. Magpalakas ka muna dahil marami pa tayong gagawin, sagot naman ni Papa Ryder. Kaagad naman akong umiling. Hindi din po ako makapagpahinga lalo na at wala sa tabi ang asawa ko pa. Nawala na nga si Baby Brianna, pati ba naman si Dominic? Nakikusap po ako payagan niyo na ako na mapuntahan si Dominic. Please, sagot ko. Nagkatinginan naman silang dalawa bago tuambo si Papa Ryder. Okay kung ano ang mas makakabuti sa iyo doon tayo. Maghanda ka. Pupunta tayo ng hospital, sagot ni Papa Ryder. Pilit naman akong napangiti at niyakap ang anak kong si Baby Brian na kanina pa nakamasid sa amin. Ano ito? Sino ang batang iyan? Kaagad na salubong ng matandang babae sa bagong dating na si Ana na halata ang matinding pagkabalisa sa mga mata habang karga-karga ang walang malay na batang babae. Nay Martha, pwede bang papasukin niyo muna ako? Mamaya na iyang talak dahil baka may nakasunod sa akin, nairit ang sagot naman ni Ana sa matandang babae. Malikot ang mga matang nagpalinga-linga pa ito sa paligid na parang may tinatakasan. Papasensya ka na anak. Sige na. Pasok ka muna, sagot naman ng matandang babaeng si Martha sa bagong dating na si Ana. Hindi niya maiwasang magduda. Mukhang may ginawang kabulastugan na naman ang anak niya, kaya ito balisa ngayon. Isa pa, may kasama itong bata. Kahit na madungis ang naturang bata, alam niyang maganda ito at anak mayaman base na din sa kutis nito at pananamit. Pagkapasok, kaagad na ibinaba ni Ana ang walang malay na bata sa kahoy na upuan at naghalungkat sa dala niyang backpack. Naglabas ito ng isang bundle na tig-iisang libuhin at kaagad na iniabot kay Nanay Martha. Gulat naman na napatitig sa anak ang matandang babae. Ano ito? Bakit ang daming pera? Sino ang batang iyan? Bakit mo dinala ang batang iyan dito sa bahay, Ana? Sabihin mo nga sa akin, may ginawa ka na naman bang kabulastugan? Hindi na napigilan pa ni Aling Marta ang emosyon. Kaagad niyang tinalakan ang anak na kung sa patigasan lang siguro ng ulo, wala nang tatalo dito. Nay naman!
Nag-uumpisa ka na naman eh. Basta iyan na iyon. Kunin mo na itong pera at ilayo mo na ang batang iyan sa lugar na ito. Mapapahamak tayong dalawa kapag malaman ng mga magulang ng batang iyan ang kinaroroonan natin eh. Malditang sagot ni Ana sa kanyang ina. Hindi naman makapaniwalang napatitig si Nanay Martha sa anak. Anong sabi mo? Mga magulang ng batang ito. Huwag mong sabihin na dinukot mo ang batang iyan. Huwag mong sabihin na bumalik ka na naman sa dati mong gawain para sa pansarili mong ambisyon, sigaw ni Nanay Martha sa anak na kaagad din naman nitong ikinagalit. Whatever. Basta, sundin niyo na lang ang sinabi ko. Ilayo niyo ang batang iyan dito sa Visayas, dahil baka siya pa ang magiging mitsa ng buhay natin. Galit naman na sagot ni Ana sa kanyang ina. Ano na naman ba ito, Ana? Bakit hindi mo na lang ibalik ang batang iyan sa tunay niyang pamilya? Tiyak na pinaghahanap na iyan ng mga magulang niya eh. Hindi ka ba naawa sa bata? Ha? Ano na lang ang magiging buhay niya kung sakaling tuluyan na siyang malayo sa mga magulang niya? Paano na ang kanyang kinabukasan? Tanong ni Nanay Martha sa anak. Hindi nakaligtas sa paningin niya nagpag-ismid ng anak kaya pigil niya ang sarili na saktan ito. Alam niya kung gaano katigas ang ulo nitong si Ana. Mula noong nagdalaga ito, wala na siyang ibang bukang bibig kundi ang kagustuhan na magkamkam ng maraming salapi. Lahat naman ng paraan ginawa niya na para makapagtapos ito sa pag-aaral pero bigo siya. Lumaking sakit sa ulo ang nag-iisa niyang anak at kapag hindi pa maputol ang sungay nito, hindi magtatagal at magiging salot na din ito ng lipunan. Hindi ko siya pwedeng ibalik sa mga magulang niya. Papatayin ako ng pamilya ng batang iyan. Kung alam niyo lang mabilis lang sa pamilya ng batang iyan ang pumatay ng tao. Lalo na ang ama niyan. Malubhang nasugatan kanina si Mr. De La Fuente at kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi na din ako masisikatan ng araw na Kaya kung talagang may kwenta kang inatulungan mo ako. Ilayo mo ang batang iyan dahil gagawa din ako ng paraan para hindi ako matunton ng mga De La Fuente, mahabang wika ni Ana sa ina. Halata na sa kilos nito ang pagkaaligaga kaya kaagad na napailing si Aling Martha. Maiintindihan ka nila anak. Sasamahan kita. Ibabalik natin ang bata sa kanila, pakiusap, huwag matigas ang ulo mo Ana. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo, sagot naman ni Aling Martha sa anak. Akmang hahawakan niya pa ito pero kaagad na napaatras si Ana. Bahala ka. Buo na ang desisyon ko. Hindi ko ibabalik ang batang iyan sa pamilya niya. Bahala ka na kung gusto mo siyang itapon. Pero ito lang ang tandaan mo Nay, kapag ilaglag mo ako at hindi mo susundin ang gusto ko, habang buhay mo na akong hindi makikita, pagbabanta ni Ana sa kanyang ina. Hindi na napigilan pa ni Aling Martha ang paggulo ng luha sa kanyang mga mata. Masakit sa kanya na makita ang anak niya sa ganitong sitwasyon. Base sa mga kwento nito, alam niyang hindi basta-basta ang batang nasa harapan niya. Kung hindi niya susundin ang kagustuhan ng anak, baka kung ano pa ang mangyari dito na siyang hindi niya matatangak. Sige pero sumama ka sa akin. May lugar ako na pwede mong pagtaguan. Huwag kang magalit sa akin anak hindi kita pababayaan. Kung kinakailangan na ituring nating kapamilya ang batang ito gagawin natin. Huwag ka lang mapahamak. Umiiyak na wika ni Nanay Martha sa anak. Kaagad naman umiling si Ana. Hindi ako sasama sa iyo Nay. Marami akong pera at kayang-kaya kong pagtaguan ang mga De La Fuente. Umalis ka na ngayon din ingatan mo ang cellphone mo dahil kukontakin din kita kapag malamig na ang lahat, sagot ni Ana sa ina at nagmamadali na itong lumabas ng barong-barong. Gustuhin man napigilan ang kanyang anak pero wala din kwenta. Never siyang pinakinggan ng anak niya. Sa totoo lang, hindi niya na din alam kung ano ang pwede niyang gawin kay Ana. Hindi niya naman din niya kayang isuplong sa mga kapulisan ang mga maling gawain nito. Kahit na ano pa ang mangyari, anak niya pa rin si Ana at ayaw niyang mapahamak ito. Nanghihina na napaupo na lang si Aling Martha sa matigas na upuang kahoy habang tinitigan ang batang nasa harapan niya. Naputol lang sa pagmumuni-muni si Nanay Martha nang marinig niya ang mahinang pag-iyak ng bata. Inihiga ito kanina ni Ana sa matigas na upuang kahoy kaya kaagad itong dinaluhan ni Aling Martha. Hindi niya napigilan ang makaramdam ng awa nang matitigan niya ang maganda at cute nitong mukha. Ang ganda mo naman palang bata ka. Patawarin mo ako sa ginawa sa iyo ng anak ko ha. Gustuhin man kitang ibalik sa mga magulang mo, hindi ko din naman sila kilala.
Hindi ko alam kung kanino kita daldalhin, kaya mas maigi na ako na lang muna ang mag-aalaga sa iyo. Dadating at dadating din ang oras na marirealize ng anak ko ang mga kasalanan na nagawa niya. At kapag mangyari iyon, pwede na kitang iwi sa pamilya mo, mahabang wika ni Nanay Martha sa batang hindi niya naman alam kung ano ang pangalan. Tulala lang naman na nakatitig sa kanya ang bata. Baka sa mga mata nito ang takot habang titig na titig sa kanya. Ano man ang ginawa ni Ana sa batang ito, siya lang ang nakakaalam. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin niya na aalagaan niya ang batang ito makabawi man lang sa lahat ng pagkakamali na nagawa ng anak niya. Saglit lang ha. Ibibili lang kita ng biskit at gatas sa tindahan. Papakainin muna kita bago tayo aalis. Simula ngayong araw, ako na muna ang bahala sa iyo. Pangako, aalagaan kita. Hindi kita pababayaan, muling bigkas ni Aling Martha sa bata, bago ito nagmamadaling lumabas ng barong-barong. Bibili lang siya ng gatas at biskit sa katabing tinadahan para hindi magutom ang batang nasa pangangalaga niya. Mabilis na lumipas ang sandali. Karga ni Nanay Martha ang batang babae at mabilis na itong lumabas ng kanyang barong-barong. Hindi na siya nagdala ng maraming gamit para hindi siya mahirapan sa bayahe. Iuwi niya muna ang bata sa malayong probensya. Susundin iya ang sinabi ng kanyang anak na si Ana na itago muna ang bata para hindi ito mapahamak. Walang mas mahalaga sa kanya kundi ang kaligtasan ng anak, kaya kahit na ang pinaka-imposibleng utos nito, handa niyang sundin, bumalik lang ang loob ng anak niya sa kanya. Darating at darating din ang araw na marirealize ni Ana lahat ng pagkakamali niya at kapag mangyari iyon, siya na siguro ang pinaka-masayang ina sa mundo. Madilim ang buong paligid pero hindi iyon hadlang kay Nanay Martha para bilisan ang hakbang papuntang highway. Hindi siya dapat magsayang ng oras. Kung totoong delikado ang mga magulang ng batang nasa kanya, kailangan na nilang makalayo sa lalong madaling panahon. Pagdating ng highway, sakto naman na may dumaang taxi. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Aling Martha, at kaagad na niyang isinakay ang bata, at mabilis na nagpahatid sa taxi driver papuntang bus station. Pagdating ng bus station, sakto naman na may bus nang nakaschedule pa uwi ng probensya. Kaagad na isyang sumakay at naupo sa pinakagitnang bahagi ng bus, habang kandong niya ang batang nakatulog ulit. Samantalang si Ana naman ay kaagad na nagpa-schedule sa isang plastic surgeon. Balak niyang magparitoke ng mukha para hindi siya makilala ng mga De La Fuente. Pagkatapos nito, ibabalik niya ulit ang batang si Brianna sa mga magulang nito. Tiyak na mabibigyan din siya ng limpak-limpak na salaping reward kapag magawa niya iyon. Sa ngayon, kailangan niya munang baguhin ang kanyang identity. Magpaparetoke siya ng mukha at sisiguraduhin niya na magiging maganda ang kakalabasan yun. Kaagad naman siyang nakakuha ng schedule ng operasyon sa susunod na araw, kaya masaya siyang umalis ng klinik. Kaagad siyang pumara ng taxi para magpahatid sa apartment na pansamantala niyang tinitirhan ngayon. Hindi pwedeng magpakalat, kalat siya sa labas dahil alam niyang pinaghahanap na siya ng mga De La Fuente. Hindi man ang mismong si Dominic na matagal niya ng crush, kundi ang mga galamay nito. Isa pa sa dahilan niya kaya gusto niyang magparetoke para malaya niya ng maakit si Dominic De La Fuente. Tiyak na magiging hero siya kapag maibalik niya ang anak nito sa takdang panahon. Manong, bakit iba yata itong tinatahak natin na daan? Hindi po ba't sabi ko ihatid mo ako sa Rizal? Hindi niya maiwasang tanong sa taxi driver habang nagpapalingalinga sa paligid. Nakaramdam ako ng takot nang mapansin niya na ibang daan na ang tinatahak ng taxi. Mula klinik hanggang sa apartment, halos 10 minuto lang ang aabutin ng biyahe, pero halos kalahating oras nang tumatakbo ang taxi, pero hindi pa rin siya nakakarating sa uwiang apartment. Under construction po ang daan papunta sa apartment na tinutukoy mo, ma'am. Alternate route po ito papunta doon, kaya huwag po kayong mag-alala, nakangisi namang sagot ng driver. Ilang beses na din napansin ni Ana ang malagkit na pagkakatitig nito sa kanya, kaya hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaba. Manong, ihinto niyo po ang taxi. Bababa na po ako, kinakabahan niya namang sagot sa driver. Hindi umimik ang driver bagkos pinaharurot niya pa ang sasakyan. Kaagad naman nagpanik si Ana, lalo na nang mapansin niya na pumasok na sila sa masukal na daan. Ihinto mo, sabi ang taxi. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Manong, galit niya pang sigaw sa driver. Pilit niyang binubuksan ang pintuan ng taxi pero bigo siya.
Nakalock iyon kaya kaagad niyang pinaghahampas ang salamin na bintana ng taxi na siyang dahilan ng pagkairita ng driver at pasadsad niyang inihinto ang sasakyan. Nauntog naman si Ana na siyang dahilan ng pagkahilo niya. Hayop ka! Sa dinami-dami ng babaeng pwede mong biktimahin ako pa talaga. Nanghihina niyang bigkas habang naramdaman niya ang paghila sa kanya ng taxi driver palabas ng sasakyan. Dahil hilong-hilo siya, hindi na siya nakapalag. Dinala siya nito sa mas masukal na daan na labis niyang ikinatakot. Pinilit niyang sumigaw para sana manghingi ng tulong kaya lang kaagad niyang naramdaman ang matulis na bagay na biglang bumaon sa kanyang lalamunan. Dilat ang mga matang kaagad siyang nawalan ng malay. Kasabay ng pag-agos ng pulang likido mula sa kanyang lalamunan at ang makahulugang pagngisi ng taxi driver. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa kay Dominic habang pinagmamasdan itong nakaratay dito sa hospital bed. Inassure na ng kanyang doktor sa akin na nasa maayos na siyang kalagayan pero hindi pa rin mayaalis sa puso ko ang matinding pag-aalala, lalo na at kailangan pa nitong sumailalim sa operasyon para nabaling buto sa kanyang paa. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na haplusin ang kanyang pisngi, kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sa dami na nangyari sa buhay namin, parang naging manhid na ang puso ko sa matinding sakit na pinagdadaanan ko ngayon, lalo na at walang kasiguraduhan kung makikita pa ba namin ang isa naming anak na si Brianna. Don't serious, sweetheart. Maayos din ang lahat. Hindi ako titigil hangat hindi natin mahahanap si Brianna. Narinig kong bangit ni Dominic kaya kaagad akong napatitig sa kanya. May malay tao na siya at malamlam ang mga matang nakatitig sa akin. Dom, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa iyo? Tatawagin ko ang doktor, natataranta kong bigkas at akmang tatayo na sana nang kaagad niya akong hinawakan sa kamay. Relax, hindi mo kailangang magpanik. Maayos na ang kalagayan ko, malungkot na sagot nito. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Itinaas niya pa ang isa niyang palad para haplusin ang aking pisngi kaya muli akong naluha. I'm sorry kung nabigo akong iligtas si Brianna. Kasalanan ko ang lahat. Kulang sa pagpaplano ang nangyari kaya nalusutan ako ni Michelle. Bigkas nito habang baka sa boses niya ang matinding kalungkutan. Hindi ko naman maiwasan na mapahikbi. Yes, si baby Brianna. Hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang kanyang katawan. Patuloy ang paghukay na ginawa sa gumunong warehouse pero wala pa rin natagpuan ang katawan ng anak namin. Napakasakit. Hindi ko alam kung paano gigising sa umaga gayong kulang na ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko na din alam ang gagawin ko dahil miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na si baby Brianna. Dom, hindi ko alam. Masakit ang nangyari sa ating ito. Hanggang hindi natatagpuan ang katawan ng anak natin, hindi ako maniniwala na patay na siya. Hindi ko kayang tangapin na wala na siya, sagot ko naman. Napansin ko naman ang biglang pagseryoso ng mukha nito sabay tango. Huwag kang mag-alala. Hindi ako susuko hanggang hindi ko siya matagpuan ulit. Magbabayad sa mga kamay ko ang taong sangkot sa gulong ito. Ipinapangako ko iyan, sweetheart, sambit naman ni Dominic sa akin. Hindi na ako nakapagpigil pa. Kaagad na akong napayakap sa kanya habang patuloy sa pag-iyak. I am sorry sa lahat ng mga nangyari, sweetheart. I am sorry, patuloy namang bigkas ni Dominic. Para namang pinipiga ang puso ko sa sobrang sakit na nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang biglang pagkawala ni baby Brianna. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dahil nasa VIP room naman ng hospital naka-confine si Dominic, pinayagan din ako ng doktor na magstay sa tabi niya. Pakiramdam ko kasi mababaliw ako sa tuwing umuwi ako ng bahay na hindi nakikita ang anak naming si Brianna. Portrait sa akin ang mga araw na lumipas kaya mas gugustuhin ko pang magstay ng hospital at sa tabi ni Dominic kaysa umuwi ng bahay. Patuloy ang paghahanap kay baby Brianna pero walang kahit na anong trace ng katawan niya. Hindi din matagpuan ang katawan nito sa mga debre ng warehouse na gumuho, kaya lalong nagpatibay ito sa paniniwala ko na buhay pa nga ito. Nagsagawa na din ng malalimang pagpapaimbisitga si Papa Ryder at Dominic para mahanap ang dalawang yaya ng bata. Walang katawan na natagpuan sa gumuhong warehouse, ibig lang sabihin nito na buhay pa ang ating anak, narinig kong sambit ni Dominic. Naghahanda na ito sa gagawing operasyon sa paa niya mamayang hapon at halos hindi na ako humihiwalay sa tabi niya ngayon.
Hindi ko naman maiwasan na mabuhayan ng loob dahil sa binangit niya. Talaga ba? Posibleng buhay pa si Baby Brianna? Pero nasaan na siya ngayon? Hindi ba't naging successful naman ang pagbibigay ng ransom? Bakit nagkagulo, tanong ko naman. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Dominic bago ako seryosong tinitigan sa mga mata. Hindi tumupad si Michelle sa usapan namin. Kukunin niya ang pera, ayaw niyang ibalik ang mga bata kung hindi ako sasama sa kanya. Hindi pa rin siya sumusuko. Umaasa pa rin siya na babalikan ko siya sa kabila ng mga nangyari. Hindi ako pumayag kaya nagkagulo, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwala sa mga narinig. Ganoon na ba talaga kadesperada ang babaeng iyon? Lahat gagawin niya para lang patulan siya ni Dominic? Pues humanda siya. Magtotoos kami. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang dumating si Papa Ryder at Mama Ashley. Baka sa mukha ni Papa Ryder ang pagiging seryoso at kaagad itong naglakad palapit sa amin. Dad, may balita na po ba sa paghahanap kay Baby Brianna at sa mga iayas? Kaagad na tanong ko. Sinipat muna ng tingin ni Papa Ryder si Dominic bago ito nagsalita. Kailangan mong magpagaling sa lalong panahon. Naniniwala ako na buhay pa ang apo ko dahil inihinto na lang ang paghukay sa gumuhong warehouse pero hindi natagpuan ang katawan ng apo ko. Iyong isang yaya nila ay nagtagpuan ang katawan sa gumuhong warehouse at ang isa naman ay natagpuan sa isang masukal na lugar na wala ng buhay. Mahihirapan na tayong kumuha ng lead kung nasaan si Brianna, kaya kailangan natin ng masususing pagpapaimbestiga, mahabang wika ni Daddy. Lalo naman akong naiyak. Ngayong kumpirmado na wala ang katawan ni Baby Brianna sa gumuhong warehouse, may dahilan na para umasa na buhay ito. May dahilan na para muling magpatuloy sa buhay at alam kong darating din ang panahon na magkikita kami ulit. CJ, ano pa ang hinihintay nyo? Patayin mo na ako. Patayin niyo na ako, halos lumitaw na ang litid sa liig ni Michelle habang patuloy sa pagsigaw. Pagkatapos ng ilang linggo na pananatili ni Dominic sa hospital para magpagaling, dito na sa presento kami dumiretso para puntahan si Michelle na kasalukuyang nakapiit. Biglang silakbo ng galit sa puso ko habang pinagmamasdan ito. Although nakakaawa ang hitsura niya ngayon pero kahit ni katiting hindi ako nakakaramdam ng awa sa kanya. Puro ito galos at pasa sa buong katawan. Kinalbo na din ito at nangangayayat na. Maga ang kanyang mukha at malayong-malayo na siya sa dati niyang hitsura. Gusto mo nang mamatay? Para ano? Para makatakas ka na sa lahat ng parusa na gusto ko pang gawin sa iyo. Makinig ka Michelle, hindi ako papayag na basta-basta ka na lang mamatay. Sisiguraduhin kong pagdudusahan mo ang ginawa mo. Matitikman mo ang sakit ng kamatayan na hindi gugustuhin ng kahit sino na maranasan sa tanang buhay nila, galit naman na sigaw ni Dominic. Hindi pa magaling ang paa nito kaya nakaupo ito ngayon sa wheelchair. Gayunpaman, hindi pa rin nakakabawas sa tikas nito. Marami kaming kasama dito sa loob ng kulungan at isang senyas lang, may hahampas na kay Michael gamit ang latigo. Hahaha! Kahit na ano pa ang sasabihin mo. Hindi pa rin makakabawas sa pagdurusa na nararanasan nyo ngayon. Hinding-hindi nyo na mahahanap ang anak nyo. Hinding-hindi na. Hahaha, nang iinis na wika ni Michelle. Hindi ko naman maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Huwag kang pasiguro dahil gagawin namin ang lahat para mahanap siya. Maliit lang ang mundo at huwag mo nang pakialam pa kung ano man ang pinagdadaanan namin. Pakialaman mo ang sarili mong kaligtasan dahil habang maihininga ka pa sisiguraduhin ko na puro pagdurusa ang haharapin mo araw-araw. Hindi ka pwedeng mamatay hangat hindi namin sinasabi, galit ko namang sagot. Tumawa lang ito ng tumawa kaya kaagad na sininyasan ni Dominic ang isa niyang tauhan. Kaagad naman nitong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang amo, kaya mabilis nitong hinataw si Michelle nang hawak niyang latigo na siyang dahilan ng pagbagsak ni Michelle sa sahig. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi. Hindi ako ganoon kasamang tao para matuwa sa paghihirap ng ibang tao, pero kung ang tao naman na iyon ay masahol pa sa demonyo ang pag-ugali, walang lugar para kaawaan ko siya. Tama lang na magdusa siya ngayon dahil mas doble pa ang nararanasan ko ngayong pagdurusa. Hangat hindi ko matagpuan si Brianna, hinding-hindi ko din mapapatawad ang Michelle na ito. Ah! Hayop kayo! Hayop! Patayin niyo na ako! Patayin niyo na ako, muling sigaw ni Michelle.
Naglikha ng panibagong sariwang latay sa kanyang balat ang ginawang paghatao gamit ang latigo ng isa sa mga tauhan ni Dominic. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa kanila para mabawasan ng kahit na kaunti ang pagdurusa mo. Gawin mo na. Galit naman na sigaw ng kanang kamay ni Dominic na si Ricardo. Never. Hindi ako hihingi ng tawad. Hinding-hindi, galit naman na sigaw ni Michelle. Matapang talaga. Pinipilit ito na ni Ricardo na lumuhod sa harapan namin ni Dominic pero ayaw talaga. Sininyasan naman ni Dominic ang kanyang tauhan na hayaan na lang. Hindi ko din naman kailangan ang sorry mo. Hinding-hindi mabubura ng simpleng sorry ang lahat ng mga pagkakamali na nagawa mo sa pamilya namin. Hinding-hindi ako papayag na matatakasan mo ang lahat ng parusa na pwedeng ipataw sa iyo. Habang buhay mong pagdudusahan lahat ng mga pagkakamali na nagawa mo sa amin lalo na sa anak ko. Lalo na kay Baby Brianna, galit kong sigaw sa kanya. Kaagad ko namang naramdaman ang paghawak ni Dominic sa kamay ko. Pagkatapos naming kumprontahin si Michelle, diretso kami ni Dominic sa warehouse na gumuho. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Habang pinagmamasdan ko ang mga nagkalat na debris sa paligid. Nangako na din ako sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi mahahanap si Baby Brianna. Nararamdaman ng puso ko na buhay pa siya kaya naman habang may hininga ako, aasa ako na muling magkukrus ang landa namin. Hindi man gayon kundi alam kong darating din ang araw na iyon. Nanatili pa kami ng ilang buwan dito sa Visayas, bago namin napagpasyahan ni Dominic na bumalik na lang muna ng Manila. Lumalaki na din kasi ang tiyan ko at mas gusto kong sa Metro Manila manganak. Kahit nakakulong na si Michelle, hindi pa rin nawawala ang takot sa puso ko. Brianna, kumusta ka na? Sana mapatawad mo kami kung hindi ka man namin natagpuan kaagad. Sana dumating na ang time na muling mag-cruise ang landas natin. Miss na kita anak. Miss na miss ko na ang paglalambing mo. Umuwi ka na please. Umuwi ka na, hindi ko maiwasang mapahagulhol ng iyak habang titig na titig ako picture ni Baby Brianna. Ilang buwan na ang nakalipas kaya miss na miss ko na siya. Miss na miss ko ang paglalambing niya at ang pagiging madaldal niya. Sweetheart. Tama na iyan. Kabuwanan mo na oh. Baka makasama sa iyo ang matinding pag-iisip. Kahit ilang buwan na ang nakalipas, hindi naman kami tumitigil na mahanap siya eh. Naramdaman ko naman ang paghaplos ni Dominic sa likod ko. Mabilis naman akong humarap sa kanya at mahigpit na yumakap. Hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng lungkot tuwing naaalala siya. Miss na miss ko na siya Dom. Miss na miss ko na si Brianna, umiiyak kong sambit. Isang nakakakunawang haplos naman ang kaagad kong naramdaman mula sa kanya. Sana matagpuan na namin si Brianna para maging buo na din ang kasiyahan na nararamdaman ng pamilya namin. Sana nga. Hindi mapatid-patid ang luha sa mga mata ni Aling Martha habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa telebisyon. Ibinabalita ang pagkasawi ng isang babaeng kilalang-kilala niya. Ana, kung nakinig ka lang sana sa akin. Kung sumama ka lang sana sa akin na umuwi dito sa probensya, hindi ka sana magkakaganyan, paulit-ulit na sambit niya. Durog na durog ang puso niya habang patuloy ang pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Although sinadyang ay blurred ang larawan ng bangkay pero naka-flash naman sa telebisyon ang ihi ni anak niya, sigurado siyang anak niya ang nasa balita. Bakit ba kasi napakatigas ng ulo mo? Bakit ba hindi ka nakinig sa akin? Dumating na ang matagal ko nang sinasabi sa iyo noon. Dumating na ang karma mo dahil sa mga nagawa mong pagkakamali. Bakit? Bakit hindi na nagbago anak? Patuloy na sambit niya habang mariin ang pagkakasapo niya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, wala nang halaga ang lahat sa kanya. Patay na ang pinakamamahal niyang anak. Mommy! Mommy, natigil lang sa pag-iyak si Nanay Martha nang marinig niya ang boses ng batang ibinigay sa kanya ni Ana. Ang batang ipinagkatiwala sa kanya at bilinan nito na itago niya muna dahil nanganganib ang kanilang buhay. Ngayong wala na ang kanyang anak, may dahilan pa ba para alagaan niya ang batang ito? Mommy! Huhuhu! I want mommy! Mommy, paulit-ulit nitong bigkas kasabay ng pagtulo ng masagang luha sa mga mata nito. Sa ilang araw niyang nakakasama ang batang ito, ngayon lang ito nagsalita dahil palagi lang naman itong tulala nitong mga nakaraang araw. Kahit na masama ang pakiramdam dahil sa nangyari sa sariling anak, walang choice si Aling Martha,
kundi lapitan ang umiiyak na bata para patahanin. Teka lang. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa iyo? Kaagad na tanong niya dito. Hinawakan niya ito sa magkabilaang balikat habang direktang tinitigan ang mga mata nito. Kung hindi siya nagkakamali, halos nasa 3 taong gulang pa lang ang batang ito. Masyado pang bata para ilayo sa tunay niyang mga magulang. Kaya lang, paano niya maibabalik ang isang paslit kung hindi niya naman kilala ang tunay na mga magulang nito? Basta ang natatandaan niya lang isa itong De La Fuente, pero wala naman siyang idea kung sino sila. Mommy! I want mommy! Please, umiiyak na bigkas ng bata. Sa kabila ng batang edad nito, napansin niyang maayos na itong magsalita. Hindi niya napigilan pang hapulusin ang pisngi nito at punasan ang luha sa mga mata. Napakagandang bata. Napakaamo ng mukha nito at napakakinis ng balat. Wawala si mommy mo, iha. Iniwan ka na niya. Simula ngayong araw, ako na ang nanay mo. Ako na ang makakasama mo hanggang sa paglaki mo, sagot ni Nanay Martha sa bata habang titig na titig sa mukha nito. Kailangan niyang sabihin ang katagang iyon para huminto ito sa pag-iyak. Baka kung mapaano ito kapag hindi niya ito mapatahan kaagad. Hindi niya man kadugo ang batang ito, pero siya lang din ang nag-iisang alaala niya sa anak niyang si Ana. Patay na ang anak niya, kaya dapat lang na may maging kapalit para hindi siya tuluyang masadlak sa kalungkutan. Makasarili na kung makasarili pero simula ngayong araw, ang batang ito na nasa harapan niya ang magiging kapalit ni Ana. Ituturing niya itong parang tunay niyang anak at hindi niya hahayaan na makuha ito sa kanya ng tunay nitong mga magulang. Tahan na, okay. Hindi kita pababayaan. Wala na ang mommy mo. Simula ngayong araw, ako na ang ina mo. Ako ang magpapalaki sa iyo at pwede mo akong tawaging nanay. Muling wika ni Nanay Martha. Umaasa siya na maintindihan siya ng paslit. Bata pa ito at alam niyang sa paglipas ng araw, makakalimutan din ito kung sino ba talaga siya. Walang choice ang bata kundi ang kilalanin siyang ina at itatak niya sa isipan nito na sa kanya siya nangaling. Aano nga pala ang pangalan mo, anak? Hindi niya maiwasang tanong sa batang titig na titig sa kanya. Para bang kinikilala din siya nito. Bea. Bea, sagot naman ng walang kamuwang-muwang na bata. Ang batang anak nila Trixie at Dominic. Kaagad naman napangiti si Aling Martha nang marinig niya ang pangalan na binangit ng bata. Bea. Aba, kay gandang pangalan. Bagay sa iyo. Mula ngayong araw, ikaw si Bea Samonte. Papalitan mo ang anak ko at sisiguraduhin ko na hindi ka matutulad kay Ana. Palalakihin kita ng puno ng pagmamahal. Mabubuhay ka na kasama ako hanggang sa pagtanda ko. Simula ngayong araw, kailangan mo nang kalimutan ang pinagmulan mo dahil anak na kita, sambit ni Nanay Martha habang may ngiting nakaguhit sa labi. Namatay man ang kanyan anak, may pumalit naman at sisiguraduhin niya na mapapalaki niya ng maayos ang batang ito. Kaagad naman tumahan ang bata nang bigyan iya ito ng pagkain. Kaya siguro hinahanap nito ang ina dahil nagugutom siya. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya habang tinitigan ang maamo nitong mukha. Nakapagpasya na siya. Simula ngayong araw, kakalimutan niya na ang anak niyang si Ana. Magiging bahagi na lang ito ng malungkot niyang alaala at ibubuhos niya ang lahat ng atensyon at pagmamahal kay Bea. 15 years later. Happy 18th birthday anak, masayang bati ko sa anak kong si Bryan Adam habang mailungkot na nakaguhit sa mga mata ko. Kay bilis talagang lumipas ng panahon. Parang kailan lang noong ipinanganak ko sila ng kakambal niyang si Brianna Luise. Naging maayos naman ang buhay namin ni Dominic sa loob ng 15 years na hindi namin kasama si Brianna. Biniyayaan kami ng 5 anak pero hindi pa rin nakatulong sa akin para hindi ko maalala araw-araw ang anak kong nawawala na si Brianna. Thank you, Mom. Sabi ko naman po kasi sa inyo ni Daddy eh. Ayaw ko po sana ng party, kaagad naman nasagot ng aking binatang si Bryan Adam. Pilit naman akong umiti dito kahit na ang totoo kanina ko pa gustong umiyak. Kung nandito sana si Brianna, mas masaya sana ang party na ito. Debut niya ngayon at kasama niya din sana ang kanyang mga pinsan. Sa isiping iyon, lalo namang nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata na siyang kaagad na ikinaalarma ni Dominic. Naramdaman ko pa ang pag-akbay nito sa akin at ang paghalik sa tuktok ng aking ulo. Tama na iyan.
Dapat magsaya tayo ngayon dahil birthday ng anak natin, pabulong na bigkas nito. Pasimple ko namang pinunasan ang luha sa aking mga mata at muling hinarap si Brian. Sige na anak. Asikasuhin mo na muna ang mga bisita at mga pinsan mo. Maraming pagkain na nakahanda. Pilit ang ngiting wika ko sa anak ko. Kaagad naman nitong napansin ang pagbabago ng mood ko, kaya kaagad ako nitong hinawakan sa kamay. Hindi ko mapigilang mapatingin sa tatlo pa naming anak namin ni Dominic. Si Bella na 14 years old, si Daniel na 12 years old at ang bunso namin na si Fiona na 10 years old. Pangarap talaga namin ni Dominic na magkaroon ng malaking pamilya, kaya hangat kaya ng katawan kong magbuntis, willing akong bigyan ng maraming anak si Dominic. Naalala niyo na naman po siya, di ba? Hayaan niyo po mom, ngayong 18 years old na ako, tutulong po ako sa paghahanap sa kanya. Mabilis ko lang po siya mahanap dahil kamukha ko po siya, di ba? Wika naman ni Brian Adam kaya hindi ko na mapigilan pa ang mapaiyak. Kaagad ko namang naramdaman ang pagkabig sa akin ni Dominic. Mahigpit ako nitong niyakap at pilit na pinapatahan. Sorry, hindi ko lang talaga mapigilan na mapaiyak sa tuwing naaalala ko siya. 15 years na natin siyang hindi nakasama at hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin sa sarili ko kung buhay ba talaga siya, umiiyak kong bigkas. Isang piliit na ngiti naman ang pinakawala ni Brian Adam sa akin, habang baka sa mga mata nito ang lungkot. Parang gusto ko naman magsisisi dahil napakahina ko. Sa tuwing na pag-uusapan namin si Brianna, ganito ako palagi. Emosyonal at kahit ilang taon na ang nakalipas, sariwa pa rin sa isip ko ang mga nangyari. Namudmod na kami ng maraming pera pero bigo pa rin kami na mahanap siya. Pero hindi ako susuko. Habang buhaya ako, patuloy akong aasa na mahahanap namin siya ulit. Pasensya ka na sa akin anak ha. Pinipilit ko naman ang sarili ko na. Huwag umiyak pero sa tuwing naaalala ko ang kakambal mo, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Wika ko at pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Nakakahiya sa anak kong ito. Masayang araw ng buhay niya ngayon pero hinaluan ko ng luha. Mabuti na lang at mabait ito at naiintindihan niya ako. Ayos lang po mommy. Kahit ako, miss na miss ko na din ang kakambal kong iyon. Sabi nga po nila lolo at lola sa akin, madaldal daw siya. Girl version ko daw po siya dahil identical po kami. Nakangiting sagot ni Brian. Muling hinawakan nito ang kamay ko at hinalikan. Tanda ng paggalang at pagmamahal niya sa akin. Sige napuntahan mo na ang mga kaibigan mo at mga pinsan mo. Istimahin mo sila para hindi sila mahiya, nakangiti kong bigkas. Kaagad naman itong tumalima at kaagad na nagpaalam sa ama niya na kanina pa nakaakbay sa akin. Kapag mga ganitong okasyon mas pinipili din ng mahal kong asawa na samahan ako. Alam niya kasi na hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagkawala ni Brianna. Kung hindi lang sana ako nabigo na mahanap si Brianna, hindi ka sana nahihirapan ngayon. Patawad sweetheart, narinig kong bulong ni Dominic. Nakangiti ko naman itong tinitigan at pabirong pinindot ang kanyang ilong. Dom, ilang beses ko bang sabihin sa iyo na wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin? Wala kang kasalanan at kahit kailan, hindi kita sinisisi sa nangyari kay Brianna. Nakuha na ng anak natin ang hustisya dahil nagbayad na ang mga taong sangkot sa pagkawala niya kaya huwag mong sisisihin ang sarili mo kung bakit hindi pa natin siya natagpuan, sagot ko naman. Naramdaman ko naman ang mabilisang pagdampi ng labi nito sa noo bago ako nito hinawakan sa kamay at iginya patungo kina Francine. Kasama nilang kumakain sa iisang table ang tatlo nilang anak ni Kuya Charles. Ang kambal na ngayon ay dalaga at binata na sila Kobe at Butter at ang bunso nilang si Jenny na kaedaran naman nila Brian at Brianna. Hay, parang kailan lang no? Akalain mo iyon, may mga dalaga at binata na tayo at kaunting kembot na lang, magiging lola na din tayo, narinig kong kaagad na sambit ni Francine pagkalapit ko sa kanila. Sa bagay, wala naman itong ibang bukang bibig nitong mga nakaraang araw, kundi ang tungkol sa alalahanin na malapit na daw magsipag-asawa ang mga anak niya. Kung sino-sino na daw kasing mga babae ang ipinapakilala sa kanila, nag-anak nilang si Kobe, at inaasahan na daw nila na hindi matatapos ang taon na ito. Hindi malabong mabigyan kaagad sila ng apo nito dahil sa pagiging palikiro nito pagdating sa mga kababaihan.